Mayong adlaw gist story ug sa tanang naminaw nining akong kaagi. Ako day si RJ, taga Tagum City. Isa pod ko sa naadik ng Facebook. Asa nakailan ako si Beth, nga taga Jensen City. Sa una, chat-chat lang, pero niagbot yun mi sa point nga naging kami. Layo man ang Jensen pero niadto ko sa ilaha para magkita mi sa personal ug maila-ila ang iyang pamilya. Misugal mi sa long distance relationship. Ug tuod man, nag-work gid siya. Pinaabot man mi og 7 years. Sa loob ng 7 years na pag-iibigan, napod mi mga away, mga problema, sama sa ubang relasyon. Pero salamat na among nalampasan. Sa sige na ako balik-balik sa Jensen, napamahalan ako ang lugar. Maotong ki-invite na po na ako sa Beth nga mulaan diri sa Tagum City para ma-meet niya ang akong family. Tuod man walay supak ang among pamilya sa among relasyon. Welcome kayo siya diri sa kuha. Gusod man ako po sa ilaha. Gist story dun sila na daw sa 7 years ang mga pagsulay sa isa ka relasyon. Kung kung nalampasan man daw, murag diha na yun daw matawag na forever na. Katong nagpa 7 years pa lang ang among relasyon, sa tinuod lang, murag nag-anam-anam o kawala akong love sa iyaha. Wala akong kabalo gist story ug ganong. Ang sa una, gamingawan ko sa iyaha, pero nag-anam-anam o kawala. Wala ako kasabot sa akong gibati. Ug nganong niabot ko sa point ganin ato. Pero bisan pa man sa mga panghitabo o mga kabag-uhan nga akong nabati kay Beth, nagpadayon gyapon ko sa pakipagrelasyon sa iyaha. Wala ko nang ngita og lain tungod kay sayangan ko sa 7 years namo. Buotan kayo si Beth, very supportive sa ako ha. Ma-feel gid nimo kung unsa kaniya ka love. Pilit kong nilabanan yung mga tukso gist story dahil sa dili ko gusto nga mapasakitan siya. May mga times na munti ka na, pero ako na ang nilikay. Tuod man nalampasan namo ang 7 years. Ug akong love sa iyaha, na feel na ako na mas need ako pa kaysa una. Daghan na miyog mga plano sa kinabuhi. Apil na ang pagpakasal. Hangtod nakapag-ipon o naka-decide na magpakasal naming duha. Gist story ang pagtuon ako nga happy ending. Pero dili pa di ay. 1 month bago ang kasal namo, na aksidente si Beth. Napanggaan og truck ang gisakyan niya. Katong adlaw dali-dali ko nga niadto sa Jensen para makita ang kahimtang ni Beth. Nakita na ako ngayong family sa ospital. Ug ang ingon nila 50-50 ang kahimtang niya. Si story, wala ko katingog. Natulala ko sa mga panghitabo. Ang mga plano namong duha, murag wala na'y kasiguraduhan pa. Mag-unsa na lang ko kung wala na siya.
Daghan kay kog mga pangutana katong higayuna. Pero lisod kaayo tubagon. Human sa pila ka adlaw, si Beth sa ICU. Salamat sa Ginoo, kinakamata siya. Guol man, tungod kay naputol ay ang iyang right na tiil tungod sa aksidente. Pero G story, dili kini ang mahimong rason para dili madayon ang among kasal. Na-postpone man pero after 6 months, nadayon gyud ang among kasal. Ug sa pagkakaron, duha na among anak. Ug malipayon mi bilang isang pamilya. Ang tinuod nga gugma dili siya magmatter kung nabay kakulangan ang isa ka tao. Bisan unsa pa ka, bisan kinsa pa ka. Kung love gyud nimo siya, kamo gyud duha.